Magandang araw sa inyong lahat mga kaipi. Sa araw na ito ay aking ituturo sa inyo o ating talakayin ang isa sa mahalagang isyu sa economics ay ang tungkol sa inflasyon. Mayroon kasing nag-request sa akin na mayroon ba akong video tungkol sa inflasyon. So ito na, gagawa ako ng video na magtuturo sa inyo kung ano ba ang inflasyon, paano ito nakaepekto sa ating pamumuhay, lalong-lalo na ngayon na may pandemya. Okay? So, una, ano ba itong tinatawag na inflasyon? So, ano ang inflasyon? So, ito ang katanungan na dapat nating masagot, no? So, ano nga ba ang inflasyon? Ayon sa The Economics Glossary, ito ang kanilang kahulugan sa inflasyon. So, ayon sa kanila, ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. So, batay sa kanilang definasyon o pagkahulugan, kapag tumaas ang presyo ng lahat ng produkto na nasa basket of goods o yung tinatawag nating pangkalahatang presyo sa lahat ng mga bilihin sa merkado o sa market, kapag ang lahat ng yun ay tumaas, so yan ay tinatawag na inflasyon. So para mas madali natin maintindihan, ang inflasyon ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin o mga pangunahing bilihin sa lahat na pamilihan sa buong bansa. So kapag tumaas lahat, halos bawat linggo or bawat buwan tumaas, so yan ay tinatawag na inflasyon. Okay. Ayon naman sa economics ni na Farkin at Bade noong 2010, ang inflasyon ay pataas na paggalaw ng presyo at ang deflasyon ay ang pagbaba sa halaga ng presyo. Kaya sa tuwing may pagtaas sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya, ang kondisyon ng inflasyon ay nagaganap. Dahil dito, naapektuhan ang dami ng produkto na maaaring mabili ng mga mamimili. No? So ayon naman sa kanilang definasyon, kapag may paggalaw ang presyo na increasing o tumaas, yan ay tinatawag na inflasyon. Pero kapag ang presyo o halaga ng isang produkto ay bumaba, yan ay tinatawag na deflasyon. So, kung tumaas ang lahat ng presyo sa pamilihan, yan ay tinatawag na inflasyon. No, halos lahat ng produkto sa merkado ay mahal. So, yan ay tinatawag na inflasyon. Dahil sa ganitong sitwasyon na mahal ang presyo ng bawat produkto na tinatawag na inflasyon, so ang dami ng produkto na kayang bilhin ng mga mamimili ay mababawasan. Meron ding tinatawag na hyperinflation. Matindi ito na inflasyon kasi hyper means increasing. So nagkaroon ng tinatawag na hyperinflation kung saan ang presyo ay tumaas bawat oras, araw at linggo. So ito ay naganap sa Germany noong 1920. Dito man sa ating bansa, ito ay naganap sa panahon ng mga Hapon dahil ang salapi o yung purchasing power natin, yung pera, ay walang halaga. Ibig sabihin walang mabibili. Kasi ang salapi o pera ay nagkaroon lamang ng halaga o value kapag mayroong mabibiling produkto. So kung walang mabibiling produkto, yan ay tinatawag na Mickey Mouse money o puppet money. So yan ay nangyari sa panahon ng digmaan, sa panahon ng panakop ng Hapon o Japan. So dahil sa napakataas na presyo ng bilihin at pagbagsak sa halaga ng pera,
kaunti na lamang kayang mabili ng salapi noong panahon ng digmaan. So yan ay tinatawag na hyperinflation. Ngayon, para mas lalo nating maintindihan ng inflation, bakit ba tinatawag na inflation ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin sa buong ekonomiya? Ang mga economists ay may ginagamit na pagsukat. Ang tawag sa kanilang pagsukat ay tinatawag na Consumer Price Index or CPI. Ano ba itong CPI? So, ang Consumer Price Index, ito ay ginagamit para mapag-aralan ang pagbabago sa presyo ng mga produkto. So, kung tumaas o bumaba, so malaman natin na bumaba o tumaas ang presyo sa isang produkto kapag sinukat natin gamit ang Consumer Price Index. So, ang pamahalaan ay nagtatalaga ng mga piling produktong nakapaloob sa basket of goods. So, yung mga produktong mga pangunahin lamang na ang mga nasabing produkto ay kumakatawan sa mga pangangailangan at pinakagastusan ng mamayan. Basic goods, yung talagang basic na ginagamit natin araw-araw. Tinitingnan ang halaga ng mga produktong ito upang masukat ang bilis at laki ng pagbabago ng presyo. Pero tandaan natin sa pagsukat ng produkto, presyo ng mga produkto sa may ekonomiya, hindi lahat ng produkto sa buong ekonomiya ang susukatin. Mayroon lang mga percentage na gagamitin para sukatin. Tulad lang ito ng pagkaroon ng survey. No? Sa survey, kailangan magkaroon ka lang ng 1,000 respondent. Okay na. Parang mataya mo na ang reaksyon ng buong sambahayan. So, ganun din sa Consumer Price Index na ginagamit ang pamahalaan para sukatin yung pagbabago ng presyo. So, mula sa market basket, ang price index ay nabubuo na siyang kumakatawan sa kabuuan at average ng pagbabago ng presyo sa lahat ng bilihin. Ang price index ay depende sa uri ng bilihin na gustong suriin. So, depende sa uri. Yan ba ay mamahaling produkto? Yan ba ay basic na produkto? O yan ba ay yung mga liquid na mga produkto or kahit anong produkto na pwedeng sukatin ng price index. No? Ngayon, sa pagsukat ng inflasyon gamit ang Consumer Price Index, mayroong iba't ibang uri ng price index. So, una, itong tinatawag na GNP Implicit Price Index or GNP Deflator. GNP meaning Gross National Product. So, ano ba itong tinatawag na GNP Deflator? Ito ang average price index na ginagamit para mapababa ang halaga ng kasalukuyang GNP at masukat ang totoong GNP. Kasi ang GNP ay ginagamit upang sukatin ang pambansang ekonomiya o pambansang kita o yung tinatawag nating national income sa isang taon. So, ito ang sumusukat sa pangkalahatang antas ng presyo ng produkto at serbisyong nagawa ng ekonomiya sa loob ng isang taon. So, ginagamit ang GNP Implicit Price Index o GNP Deflator para sukatin ang presyo ng mga produkto at serbisyo na ginawa sa ekonomiya sa loob ng isang taon. Okay. Ikalawa, ang Wholesale o Producer Price Index or PPI. Index ng mga presyong binabayaran ng mga tindahang nagtitingi para sa mga produktong muli nilang ibininta sa mga mamili. So, kapag bumili ka ng maraming produkto, yan ay tinatawag na wholesale. Kapag ibininta mo yan sa mga mamimili, yan ay tinatawag na retail. So, ginagamit ang Wholesale or Producer Price Index para sukatin din ang presyo na binabayaran ng mga nagtitinda ng tingi. Tingi meaning retail. So, yan ang dalawang uri ng price index. So, ito pa, mayroon palang tatlo. Ang ikatlo ay ang Consumer Price Index or CPI. Sinusukat ang pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo ginagamit ng mga consumer. Patayan sa pag-compute ng CPI ang presyo at dami ng produktong kadalasan ginakonsumo
ng bawat pamilya na nasa loob ng tinatawag na market basket. Ang market basket ay ginagamit din upang masukat ang antas ng pamumuhay ng mga consumer. So sa tatlong uri ng price index, ito ang ginagamit. Although yung dalawa ginagamit din, pero kadalasan itong consumer price index ay ginagamit para sukatin ang inflasyon. So gaano ba kataas ang presyo o gaano ba ito kababa? So ginagamit itong consumer price index. So ito, weighted price ng pangkat na produktong kinukonsumo ng isang pamilyang Pilipino sa piso. So ikumpara natin. So tingnan natin ang pagtaas. Sa bigas ng 2011 ay 700. Pero tingnan niya sa 2012 nagiging 750. So umangat siya ng 50 pesos. So ibig sabihin lang tumaas talaga o nagmahal, na? Pero ito ay hypothetical lang. Kalawa yung sukal, mula 120 ay naging 130. So 10 pesos ang increase niya. Ito ay 50 pesos. Sunod yung mantika o oil, 200 naging 220. So 20 pesos ang kanyang pag-increase. Yung isda, 175 naging 190. Tumaas yan ng 10 pesos. Karne ng baboy, 250 naging 300, so 50 pesos. So total weighted price is 1,445 sa taong 2011, pero sa 2012 ay nagiging 1,590. So dito pa lang makita ninyo na tumaas ng presyo, no? Mula sa 2011 na presyo, yan ay nagbabago ng 2012. Lahat sila ay nag-increase. Siguro wala namang presyong nag-decrease sa pagdaan ng panahon, lalong nag-increase o nagmahal. Then, kung gamitin natin ang formula ng Consumer Price Index, so ito ang formula. So, CPI is equal to total weighted price ng kasalukuyang taon times 100 over total weighted price ng basihang taon. So, batay sa naturang formula, ang Consumer Price Index ay CPI is equal to 1,590 sa taong 2012 over 1,445 sa taong 2011 times 100. So ang resulta ito 110.3. So 110.3% ang pag-increase ng presyo mula 2011 kung ikumpara natin sa 2012, no? So dahil natapos natin computein yung CPI, alamin natin ang antas ng inflasyon mula 2011 at kumpara natin sa 2012. So paano natin masukat ang antas ng inflasyon? Ang ibig sabihin ng antas, yung percentage ng pagtaas ng presyo mula sa basihang taon ikumpara sa kasalukuyang taon. So ito, antas ng inflasyon. So ito ang formula, Consumer Price Index ng kasalukuyang taon minus Consumer Price Index ng nagdaang taon over Consumer Price Index ng nagdaang taon times 100. So antas ng inflasyon 110.03 minus 100. So base year yan or nagdaang taon over 100 times 100, so is equal to 10.3%. Ibig sabihin, ang increase ng inflasyon mula 2011 hanggang 2012 ay 10%. So
nagmahal o nagtaas ang presyo ng bawat produkto sa buong ekonomiya ng bansa ng 10%. Okay, so talagang nagmahal. Ngayon, dahil nagkaroon ng pagtaas ng 10% ng 2011 na weighted price kumparas sa 2012 na talagang mahal, no? So, ano ang epekto nito sa purchasing power ng piso? Ano ba ang ibig sabihin ng purchasing power ng piso? Ibig sabihin nito ang kakayahan ng ating salapi o pera na makabili ng dami ng produkto. So, purchasing power, formula, is equal to CPI ng batayang taon divide sa CPI ng kasalukuyang taon times 100. So, ang CPI ng batayang taon ay 100 divided by kasalukuyang taon 110.03 times 100 is equal to 0.9088. Ibig sabihin, ang piso natin o ang 1 piso natin sa taong 2012 na ating ginagamit na pagsukat ay 0.9 na lamang, hindi na 1 peso. Ibig sabihin, kahit 1 peso ba ang nasa face value niya, pero ang kanyang purchasing power ay 0.9 na lamang. So, ibig sabihin, kung bumili ka sa taong yon, ang value ng pera mo na 1 peso ay nagiging 0.9 na lang. No? So, kapag lumampas ka sa 0.9 na kakayahan ng iyong pera, kahit 1 peso pa yan, ay magdagdag ka pa ng another 1 peso para mabili mo yung produkto. So, yan ang resulta ng inflasyon. No? Kapag tumaas ang presyo, ang kakayahang ng ating piso o kakayahan ng ating pera ay lumiit. Kahit ang face value nito ay ganun pa rin. Ibig sabihin, yung 20 pesos mo, kung halimbawa, ang 20 pesos mo sa nagdaang taon ay makabili pa ng, halimbawa lang, 10 piraso ng kindi sa 2020, baka ngayong 2021, ang 20 pesos mo ay makabili lamang ng 8 pirasong kindi. Dahil nagmahal ang ganong produkto. So, yan ang epekto ng inflasyon. Kahit yung nasa kamay mong pera ay 1 million, pero kapag gamitin natin yung formula, hindi na yan 1 million. Pagpalagay natin, nagiging 900,000 na lamang. No? So, kung noong mga nakarang mga taon, marami ka pang mabibili sa 1,000 pesos mo, halimbawa, makabili ka ng 4 o 5 uri ng produkto sa 1,000 mo. Pero dahil sa pagkaroon ng inflasyon, nagiging 2 o 3 na lamang. So, ibig sabihin, ang kakayahan ng iyong 1,000 ay bumaba. Ngayon, may mga dahilan bakit nagkaroon ng inflasyon. So, ito ang ating dapat alamin. Ang unang dahilan bakit nagkaroon ng inflasyon ay tinatawag na demand pull. Ibig sabihin, yung demand ay talagang hinila pababa. Naganap ang demand pull inflation kapag nagkaroon ng paglaki sa paggasta ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor. Ngunit ang pagtaas ng aggregate demand ay hindi katumbas ng paglaki ng kabuuang produksyon. So, kung ating titingnan kung gusto nating talagang maintindihan, kapag malaki ang gastos sa demand ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, panlabas sa sektor, ngunit hindi masyadong nagkaroon ng maraming produktong nagawa
Ibig sabihin, mas marami ang demand kaysa supply. At dahil dito nagkaroon ng shortage sa pamilihan kasi tumaas ang percentage ng demand kaysa percentage ng supply. So, magkaroon ng shortage, at kapag nagkaroon ng shortage, magkaroon ng pagtaas ng presyo. So, talagang impluensya pa rin sa tinatawag nating the law of supply and demand. So, kapag tumaas talaga ang demand, magkaroon ng shortage sa pamilihan. Kapag nagkaroon ng shortage sa pamilihan, automatic increase the price. Kasi kapag nagkaroon ng surplus sa pamilihan o dumami ang produkto sa pamilihan, automatic decrease the price. So, yan ay tinatawag na demand pull. No, hinila ng demand ang mga produkto o serbisyo, ngunit hindi tumaas ang total production o paggawa ng produkto ng bahay kalakal. So, talagang magkaroon ng pagtaas ng presyo. So, yan ay isa sa dahilan bakit nagkaroon tayo ng inflasyon. Ayon sa pananaw ng mga monetarist sa pangunguna ni Milton Friedman, isang ekonomista na ginawaran ng Gawad Nobel noong 1976, ang pagkaroon ng labis na dami ng salapi sa sirkulasyon ang isang dahilan kung bakit tumaas ang demand. So, yung mga pira natin na ginagamit natin araw-araw na binili o ginagamit natin sa pagbili, yan ay tinatawag na salapi na nasa sirkulasyon o circulation money. So kapag dumami ang supply ng peras na nasa sirkulasyon, ibig sabihin maraming pera ang tao. So may kakayahan siyang bumili ng maraming produkto. Ibig sabihin tumaas ang kanyang demand kasi may marami siyang perang magagamit o mataas ang kanyang purchasing power. So dahil sobrang salapi, malaki ang pagkataon na patuloy na bibili ng maraming produkto ang mamili na magtutulak sa pagtaas ng presyo. Siyempre, kapag marami ang bibili sa ganong produkto, talagang mauubos ang supply or magkaroon ng shortage ng supply. Kapag ganon, talagang tataas ang produkto o presyo ng produkto. So hindi rin mabuti na marami ang salapi sa sirkulasyon. Kaya yung Bangko Sentral ng Pilipinas ay mayroon din silang regulation tungkol sa salapi sa sirkulasyon. Kasi kapag marami talagang pera ang tao, halos lahat ng tao sa isang bansa maraming pera, so talagang patuloy silang bibili ng produkto. Hindi nila tinitingnan na nagkaroon na pala ng shortage sa paggawa ng ganong produkto. Okay? Ikalawang dahilan ng inflasyon, itong cost push. Ang pagtaas ng mga gastusing pamproduksyon ang isang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung isang salik sa produksyon, halimbawa ay lakas paggawa, ay magkaroon ng pagtaas ng sahod, maaari itong makapekto sa kabuang presyo ng mga produktong ginawa. Ang ibig sabihin kasi ng cost push ay tinulak nito ang presyo dahil sa pagtaas ng gastusin. Gastusin kasi itong cost . So, kapag mataas ang gastusin ng mga bahay kalakal, automatic yan tataas ang presyo. So, ang halimbawa ay kapag ang lakas paggawa ay nagdemand na taasan ng kanilang sahod, of course, magkaroon ng pagtaas ng gastusin sa produksyon sa pagkaroon ng salary o gastusin para sa sahod ng mga trabahante o yung nasa lakas paggawa. Kaya automatic tataas ang presyo ng ganong produkto. Then,
kapag nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng produkto, automatic ang mga consumer ang siyang mag-suffer nito. Wala, no choice kasi ang mga mamimili o consumer kapag mataas ang presyo sa isang bilihin, lalong-lalo na kapag isang bilihin ay talagang kailangan niyang gamitin o tinatawag nating basic needs. So kung nagmahal, no choice siya. Pero ang dahilan bakit nagmahal ang ganong produkto, dahil yan isa sa mga salik ng produksyon ay nagkaroon ng pagtaas sa gastusin, no? So maliban sa lakas paggawa ay yung hilaw na materials. Kapag tumaas ang hilaw na materials o yung mga inputs, yung ginagamit sa paggawa ng produkto, automatic din tataas ang presyo. Then kapag tumaas din ang yung interest sa lupa, kasi ang lupa ay isa sa salik ng produksyon. So kung tumaas ang interest sa lupa, lalo na kapag ang isang company na gumagawa ng produkto ay nangupahan lamang sa isang lupa, din nagtaas ang presyo nito, siyempre tataas ang kanilang gastusin, automatic tataas din ang presyo ng kanilang produkto at serbisyo. At isa pa, yung mga negosyante o mga entrepreneur na isa din sa salik ng produksyon, kapag humingi sila ng mataas na interest rate ng kanilang, hindi naman siguro natin matatawag na sahod o kanilang kita, kasi silang may-ari, no? Of course, automatic tataas din ang gastusin sa produksyon, no? So kapag yung apat na salik ng produksyon ay magtaasan, automatic yan, ang bawat produkto na ginawa at serbisyo na ginawa ay tataas din ang presyo. Kapag ganon, yan ang dahilan bakit nagkaroon ng inflasyon. Ito ba mga dahilan at bunga ng inflasyon? So isa, pagtaas ng supply ng salapi. So yung increase of money in circulation, na-discuss ko na kanina, no? So kapag maraming pera, tataas ang demand, tataas ang paggasta. Of course, liliit ang supply, automatic tataas ang presyo. Ikalawa, pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. Ito ang isa din sa problema ng bansa kapag wala tayong mapagkunan ng mga hilaw na sangkap. Kailangan pa nating i-import sa ibang bansa. Halimbawa, dito sa Pilipinas, wala, kahit mayroon tayong mapagkunan ng petroleum oil, pero hindi yan sapat sa dumaraming sasakyan sa Pilipinas. So kailangan nating mag-import sa ibang bansa. So kapag nagmahal ang per barrel doon, automatic kapag nagkaroon na ng pagtitinda o itininda na sa merkado, siyempre tataas ang presyo para mabawi naman yung kapital ng mga supplier, no? So kapag lagi tayong nag-import ng mga raw materials, mahal ang ating pinagkukunan, automatic talaga tataas ang presyo, no? So ganon. Then pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. So ngayon, sa ngayong 2021, mas stable pa ang piso sa dolyar kasi ang $1 is 48 pesos pa. Pero kapag yan ay lalagpas na ng 50 to 60, 70, 100, kailangan nating gumawa ng maraming piso para lang matumbasan ng isang dolyar. Na kung tutuusin, ang $1 ay equivalent lamang sana ng 1 peso sa ating bansa. So kung ganon, yan din ay maghahatak sa pagtaas ng presyo.
Ito pa, yung kalagayan ng pagluluwas o export. So, ayon sa definition, kapag kulang supply sa lokal na pamilihan dahil ang produkto ay niluluwas, magiging dahilan ito upang tumaas ang presyo ng produkto. Kapag mas mataas ang demand kaysa sa produkto, ito ay magdudulot ng pagtaas ng presyo. No? So, ang export din ay makatulong sa atin dahil ibig sabihin ng export, yung mga produkto na galing sa atin ay ating iluluwas o itinda sa ibang bansa para magkaroon tayo ng income. Pero ang problema, kung ang pamilihan o local market ay nagkulang ng supply dahil ang inuuna ng mga supplier o producer ay ang pag-produce ng mga produktong pang-export, hindi na nila binigyang pansin ang produktong lokal, talagang tataas ang presyo natin sa merkado. No? Halimbawa, ang isang lugar na pinagtamnan ng sabihin lang natin na palay. So ang palay ay talagang basic needs natin. Pero kapag ang isang lugar na noon ay pinagtamnan ng palay ay kinonvert ito ng mga tanim na pang-export, siyempre bababa ang supply ng palay. Dahil dito, tataas ang presyo. So mayroon ding negative effect itong export. Kahit makatulong ito sa ating pamahalaan o sa ating ekonomiya, pero magbigay din ito ng negatibong epekto kapag hindi na binigyan ng pansin ng ating lokal na pamilihan dahil puro na lang pang-export. No? Paano na ang ating ekonomiya? Paano na ang ating local market? Dinito pa itong monopolyo o cartel. Ang monopolyo kasi ito ay, kapag sinasabing monopolyo, mono means one. So ibig sabihin isa lang nagkontrol. Itong cartel, mga grupo ito ng mga mayayaman o mga negosyante na nagkasundo sa presyo. So kapag nakontrol ng mga monopolista at cartel ang isang produkto, tataasan man nila ito ng presyo, wala tayong magagawa. Kasi nakontrol nila kasi monopoly nga. No? So mahirap kapag ang isang bansa ay kontrolado ng mga monopolista o cartel. Talagang pwede nilang i-manipulate yung presyo na pataasin, pababain, pataasin, pababain. Pero kapag gusto talaga nilang itaas, wala tayong magagawa. So yan ang isa sa dahilan bakit nagkaroon ng inflasyon. Ito pa ang pambayad utang. So ayon nga sa definition, sa halip na magamit sa produksyon ng bahagi ng pambansang budget, ito ay napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Although ang utang ay part sa economic activity, pero kapag malaki talaga ang utang sa ating bansa, kadalasan ang utang ng ating pamahalaan ay nasa trillion dollars. Or sabihin natin trillion pesos. Billion dollars, pero kapag billion dollars, of course, automatic trillion pesos na yan. So kapag gano'n ang utang natin, so yung gagamitin sana sa production ay napunta lamang sa pagbabayad ng utang. Hindi naman pwedeng hindi tayo magbayad ng utang. So ganon, isa din sa dahilan bakit nagkaroon ng inflasyon. Okay? So epekto ng inflasyon sa mga mamamayan. Tingnan ninyo ang epekto. May mga nakinabang, mayroon ding hindi nakinabang. So una nating alamin ang mga nakinabang kapag nagkaroon ng inflasyon. Ang una, yung mga umuutang. So kapag marunong ka, nakita mong nagkaroon ng inflasyon sa bansa ngayong taon, so pwede kang umutang. Bakit? Ito ang dahilan. Ang mga umutang ay may 10% interest sa kanilang hiniram na pera. Ang ibinayad ng utang kasama ang interest ay 1,000.
Ngunit dahil sa 15% ng inflasyon, ang halaga ng buong ibinayad niya ay 935 lamang, kaya siya ay nakinabang. Anong ibig sabihin? Kahit 1,000 ang ibinayad mo dahil may 10% interest, pero dahil 15% ng inflasyon, kahit 1,000 pa ang natanggap ng iyong pinag-utangan, sabihin natin 1,000, pero kapag gamitin yung 1,000 para ipambili ng produkto o serbisyo, 935 lamang ang kanyang purchasing power dahil sa 15% na inflasyon. So nakinabang talaga itong umuutang. Kahit ang binayad niya na face value ay 1,000, pero dahil sa 15% inflation, 935 lamang. Okay. Isa pa, mga nakinabang sa inflasyon, mga negosyante, may-ari ng kumpanya. Halimbawa, retail ng gasolina, ang isang tao at marami siyang imbak nito. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas ang kanyang kita nang hindi inasahan. Itong mga retailer, kapag tumaas ang presyo ng gasolina, of course, tataas din ang kanilang kita. Ito pa, mga speculator at mga negosyanteng may malakas ang loob na mamuhunan. Halimbawa nito ang mga real estate broker, nagtitinda ng mga alahas at iba pang nag-speculate na tataas ang presyo sa inaharap. Talagang tinignan nila na tataas ang presyo. Makita natin ito sa takbo ng ating merkado. Kapag mahilig kayong tumingin sa stock market, sa Philippine Stock Market Exchange, so doon niyo makita kung sino talagang kumikita kapag may inflasyon. So kapag may inflasyon, ito mga taong ito ang nakinabang. Ang umuutang, negosyante, mga may-ari ng company at mga speculator, mga negosyante na may malakas ang loob na mamuhunan. Okay? So kung mayroong nakinabang, mayroon ding hindi nakinabang. Mga taong nalulugi kapag may inflasyon. Una, mga taong may tiyak na kita, tulad naming mga guro. Kasi ang aming kita ay fix, hindi na magbabago. Magbabago lang yan kapag mayroon increase. Pero kapag ganun, ang kita mo na fix siya bawat buwan, kapag may inflasyon talagang lugi ka. Bakit na? Ang mga empleyado tulad ng guro, police, clerk, nurse at iba pang tumatanggap ng tiyak na kita bawat buwan ay matinding na epektuhan sa pagtaas ng presyo. Ang dating dami na kanilang nabibili ay nabawasan dahil bumaba ang tunay na halaga ng salapi. Kahit sabihin ba nating 20,000 ang income ng isang guro, police, kahit bawasan yan ng mga loan or any deduction, pero yung 20,000 mo, dahil sa inflasyon, hindi na yan 20,000. Sabihin na natin nasa 18 or 19,000 na lamang. Kahit 20,000 yan. So kapag tiyak ang iyong kita, pero tumaas ang presyo ng mga bilihin, hindi nang kita mo ay fix na, hindi na nagbabago, hindi sumunod sa pagtaas ng presyo, stable lang, wala. Talagang malulugi ka o masakit isipin na isa ka sa maepektuhan kapag magkaroon ng inflasyon. Ito pa ang mga taong nagpapautang. Ang taong nagpautang ay umasa na kikita ng 10% interest sa kanyang pinahiram na pera. Ang ibinayad ng nangutang kasamang interest ay 1,000, ngunit dahil sa 15% ng inflasyon, ang halaga ng kanyang tinanggap ay 935 lamang, kaya siya ay nalugi. Kahit tinanggap niya ay 1,000 pesos, pero ang kakayahan ng kanyang 1,000 ay 935 na lamang. Yung tinatawag na purchasing power ng kanyang 1,000 ay 935 na lamang dahil sa inflasyon. Ito pa mga taong nag-iimpok. Bakit? Sila ay malulugi kapag ang interes ng kanilang inimpok sa bangko ay mas maliit kumpara sa antas ng inflasyon.
ang real value o tunay na halaga ng salapi na sa bangko ay bumaba bunsod ng mas mababang kinikita nito mula sa interest. Halimbawa, kung may 10,000 na nakadeposito ang isang tao at may 15% sa loob ng 15% interest sa loob ng isang taon, ang kanyang pera ay magiging 11,500. Ngunit kapag nasabay ito sa panahon na may 20% ang antas ng inflasyon, ang tunay na halaga na lamang ng kanyang pera ay 9,500, mas mababa sa dating halaga nito na 10,000. So, kapag may inflasyon, nag-iimpo ka, talagang lugi ka. Kahit sabihin pa natin 10,000 yan, pero dahil sa inflasyon, ang kanyang value ay 9,500 na lamang. So, kahit gano'n pa kalaki ang pera mong hawak, kahit 1 million ba yan, kapag mayroong inflasyon, talagang bumaba ang kanyang purchasing power. Kasi nga, nagkaroon ng inflasyon, no? O pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin. Okay? So, maraming salamat. Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating paksa ngayon tungkol sa inflasyon. So, kapag gano'n ang nangyari sa ating bansa, hanap tayo ng mga paraan para hindi tayo mahirapan sa pagkaroon ng inflasyon o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, mayroon naman mga alternatibong paraan para hindi tayo maapektuhan ng inflasyon. Okay? So, sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.